Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Congresswomen na si Stella Kimbo at Franz Castro nagkaalitan umano sa loob ng kamera. Muntik na nga raw daw magkasabunutan. Lason kung bakit sila nag-away ay dahil dito sa pagkainggit ni Franz Castro sa mga gamit nitong si Congresswoman Stella Kimbo. Dito nga natin makikita mga kaibigan dahil nasa pinaggagawa nitong Stella Kimbo na ito na tila ba ginawang fashion show ang Kamara at ng House of Representatives ay tila ba marami ng mga kongresistang naiinggit. Kasama na nga dito ang kanyang kasabwat sa Quad Committee o ang kanyang kasama sa Quad Committee na si Franz Castro ay naiinggit sa kanya. Tila ba nagkaalitan ng dalawang ito at sinabi ba daw umano ni Franz Castro na huwag siyang manamit ng sobrang gara kung pupunta siya sa tinatawag nating Congress hearing dahil hindi naman daw ito fashion show. At ito naman ay kinagalit ni Stella Kimbo at sinabi dito kay Franz Castro na inggit lang daw siya at hindi niya kayang bumili ng ganito. Dito naman nagbayabang si Franz Castro at sinabing malaki daw ang kanyang budget at kayang-kaya niya daw higitan ang mga bagay na meron dito kay Kimbo. VP Sara Duterte tila ba tumatawa na lamang sa background dahil nga ang mga taong umaatake sa kanya noon ngayon ay sila na ang nag-aaway-away. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na kapag nakapasok ka talaga sa loob ng politics ay wala ka talagang pwedeng pagkatiwalaan. At ito, kung meron ka mang pwedeng pagkatiwalaan, ay ito lamang ang Diyos Ama sa langit. Dahil siya lang ang hindi nagtatraidor, hindi katulad ng mga hindi tulad ng mga taong politician na ito, naggagawin ng lahat, masiraan ka lang, makakamkam lang ng napakalaking halaga ng pera upang gamitin sa kanilang mga personal na interes. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Si Congressman Bernadette, no? Yan din ho ang nakita nating ginagawa nitong si Congressman. Ano ko kanina sinasabi natin, Madam Speaker, tinatanong ko lang, ang sagot po ay yes or no. So hindi naman po ako nag-aano ng paliwanag para doon. So sinasabi, ang sagot niya, Madam Speaker, kanina, entitled ang OVP ng confidential fund Noong panahon na pinagtatanggol pa nitong si Kimbo si VP Sara. Sarap balikan ng mga nakaraan. in year 2022. So your answer is yes. Okay? Madam Speaker, una sa lahat, one can force her opinion, but one cannot force her facts. Oh, naku po. Yan Una sa lahat, Nayari maling si ano bahagi ng libro ang tinitignan po ninyo. Naku po, mali ka pala eh. France ano ba yan? Maliwanag, nagdeklara ang Tignan mo, madam. Pero ang dating mo diyan sa damit mo na yan, huwag ka lang tatabi sa mga sa mga sofa at mga kortina. Pero ngayon, madam, class na datingan nyo. No, talagang diyan sa na yan, diyan sa panahon na yan, 2023 siguro yan o 2022 2022 yan. Ano ho kayo ang layo ho ng diferensya. Sa ngayong mga panahon na to, kasi ngayong mga panahon na to, talagang in at class na class nung si Madam Kimbo Supreme Court na ang contingent fund, Ayun, hanggang doon lang ho pala. Hanggang doon Tama lang ho po. pala yun mga kababayan. at ang At least nakita ng mga kababayan natin na noong mga naunang budget pagdinig ng budget sa plenaryo, etong si Stella Kimbo talaga kung pinagtatanggol itong si Vice President Sara Duterte. Ito ho ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Hindi ko ito maisuzoom kasi video ho ito. No,
panoorin lang ho natin. Tingnan niyo ho ito. Magtatanong si Paduano at pansinin niyo ho ang pagkangiwi nitong si Franz Castro. Wala tayong sinasabi dito kasi baka kung ano isipin nitong si Kong Dan, no? Ang issue lang naman dito, kadalasan sa mga gumagawa ng ganyang klaseng mannerism sa bibig, malamang sa malamang, pulburonic ho yung mga yan. Ito, panoorin niyo ho ito mga kababayan. And I would like to refer this Miss Alice Go Isama eh. Okay? Ito Kita niyo ho ba yun mga kababayan? Kita niyo ho ba yun? Tayo lang ho ba nakakita o nakita niyo rin yan? Ang tindi naman nitong si ba, ang Fernandez. tinatanong ko, ito ba'y pirma nyo? Alice Go Isama eh. Okay? Heavy. Tingnan ho natin. Ito. Kita niyo ho yun mga kababayan. Ibang klase, no? Sa tingin niyo ho ba, mahilig din ho ba sa pulburon itong itong si Dan Fernandez? Kasi kung tayo tatanungin, ano lang naman ho yan, tingnan niyo naman, no? Tapos sabay dila ng kanyang, loob ng bibig niya. Grabe naman yan. Oh. Ganito na ho ba ang ating mga congressman ngayong mga panahon na to? Sabagay, magkakahalintulad ho sila ng bibig. Itong si, ano pangalan to? Itong si Abalos, si Marcos Jr., itong si Tambaluslos. Ano bang ginagawa niyo sa opisina ni Tambaluslos? Nagpaparte kayo? Nag-e-enjoy kayo sa pulburon? Masarap naman ho talaga yung pulburon na yan. No, tinutukoy kong pulburon yung kung saan makakabili ka pa ng dinuguan. Sabayan mo ng puto. Naku, napakasarap niyan. Ito, pakinggan na ho natin ang pagpalag nitong si Spoksari sa mga kasinungalingan na pinapakalat ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Magandang araw sa inyong lahat ha. Nasaan man kayo, ito na naman po ang Spokes Hour. Pasensya na po kayo ha, hindi na natin nasusunod yung Tuesday, Thursday at Sunday dahil ang sabi ng kapulisan, binabantayan daw nila ang ating mga broadcast. So anyway, wala naman po tayong krimen na ginawa, wala po tayong linabag na batas. Ang naghahunting po sa atin ay ang Kongreso. Bahala na kayong maghusga kung makatarungan ba ang investigasyon na ginagawa ng Kongreso. Pero nakikita nyo naman sa kada hearing nila kung anong ginagawa nila kay Vice President at sa lahat ng mga resource persons, the thing speaks for itself, res ipsa loquitur. So sana naintindihan ninyo kung bakit ang aking posisyon ngayon, dadalhin ko sa husgado yan at sa Lunes po isasampan ang aking petisyon at hahayaan natin ang Korte Suprema magdesisyon. Bilang isang alagad ng batas, officer of the court, susunod po tayo kung anuman ang maging desisyon ng Korte Suprema. Pero ngayong araw, pag-usapan po natin ang tatlong bagay. Si Ace Barbers, si VP Sara, at ang Maisog Rally ngayong hapon. Ace Barbers, nagpa-interview po siya. At ang mga sinabi niya, yung misis ko daw incorporator sa Lucky South, unang-una. Pangalawa, dami daw ebidensya na ako ay talagang dawit sa Lucky South. At pangatlo, syempre, ang sinabi niya na yung misis ko ay pumunta sa Singapore para tumakas. Well, Ace, alam mo, nagugulot ako dahil nung kami na may magkasama sa Kongreso, wala kaming masamang tinapay niyan. At nagugulat na lang ako na talagang ibang mga sinasabi niya ngayon. Naintindihan ko naman yan. Utos yan ng speaker na talagang gisahin si Harry Roque dahil pinagbibintangan na tayo sa maraming bagay. Yung pulveronic video at saka yung picture kung saan lumalabas kung sino ang king and queen ng Pogo. Pero ganun pa man, uulitin ko po ha. Kung sa akin ang galing yan, paano naman sa akin makakarating yan? Tanging mga napakalapit lang kay Presidente ang merong ganyang access para makunan siya habang sumisinghot ng pulveronic. Pero in any case, ano ba mga sinabi ni Ace Barbers? Aba, unang-una, sinabi niya na yung misis ko na si Myla ay incorporator daw ng Lucky South. Sus Mariosep naman, Ace. Ang Senado, ang Kongreso, ilang beses na inulit-ulit kung sino mga incorporators ng Lucky South. Wala po doon ang pangalan ni Myla Roque. Sana patas lang tayo, no? Dahil paano pa na maniniwala ang mga tao sa mga investigasyon ng Kongreso kung puro kasinungalingan ang sasabihin ng mga kongresista? Yun, Ilang beses tama. na po yan na isinwalat kung sino ang mga incorporators ng Lucky South. Hindi po dyan kasama ang aking may bahay. Ang aking konklusyon ngayon, talaga nagkakalat na lang sila ng kasinungalingan dahil naniniwala sila kung paulit-ulit nila ikakalat yung kasinungalingan, baka maniwala ang taong bayan. Pero mabuti na lang po, televised lahat ng hearing, no? ng Quad. No? Nakikita niyo kung paano sila maging mapang-api sa mga witnesses at paano nila
nakikita ho ng sambayan ng Pilipina kung paano nagtatahi ng kasinungalingan itong mga congressman na to. Paulit-ulit tong sinabi nitong si Cassandra Ong na hindi abogado ng Lucky South itong si attorney Harry Roque, pero nag-i-insist pa rin sila na hindi abogado ng Lucky South yang si Harry Roque. Kundi ba naman ho sila isa't kalahating mga sinungaling diyan sa house, di ba? Abusuhan ng kanilang kapangyarihan na mag-imbestiga, no? Pero malinaw po doon, walang kahit anong ebidensya na nagpapakita na naging incorporator ang misis ko. Ang tanging involvement ng misis ko ay doon sa aming pamilyang korporasyon na nagmamay-ari ng bahay sa Baguio. Pangalawa, meron nga pong nahuling puganting Chino doon. Pero wala po siyang kinalaman sa Pogo. Napakita naman po, no, na-publish naman po yung red alert ng Interpol. Wanted po yung Chino na yon para sa financial crimes sa China. Hindi po dahil sa Pogo. Wala pong kahit anong ebidensya na yung taong yon ay may kinalaman sa Pogo. Ay, naku po. Ewan ko ba kung bakit nakukuha nila Ano yun minimislead ho nila yung mga kababayan natin para paniwalaan na itong si Harry Roque ay nagtatago ng mga Chino, na puganting Chino. Siyempre, binanggit mo yung salitang Chino, lalo na pinag-uusapan yung Pogo, automatic papasok sa utak ng mga kababayan natin, ay, siguro related yan sa Pogo. Tama, mali. Yun ho yun. Ganun ho magmanipula ng utak yung mga tao dyan sa House of sinungaling Representatives. sa mga bagay-bagay na ito, samantalang sinasa publiko naman ang mga hearings. At pangatlo, ang sabi niya, napakadami daw ebidensya na nagdadawit sa akin sa Lucky South. Naku, ace naman. Ang tanging ebidensya mo ay yung sinamahan ko, si Cassie Ong, na hanggang ngayon naman, naninindigan siya na siya ay Whirlwind Corporation. Yung nagpapaupa lang sa Lucky South. At na malinaw naman na sinamahan ko siya para magkaroon ng rescheduling of payment. Walang kinalaman sa lisensya. Ang hirap, pag paulit-ulit na sinabing kasinungalingan, pati sila naniniwala na sa kasinungalingan. Correct. Bakit sila nagsisinungaling? Kasi talagang hindi nila ako madiin. Bakit nila ako madidiin? Wala po talaga akong kinalaman sa mga Pogo. At ang nakakaabala, nakakuha ko ng reports na yung ilang mga resource persons, pinipilit ngayon ng mga kongresista na, alam niyo ba kung sino gusto nilang idawit sa Lucky South? Walang iba kundi si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ano namang kinalaman ni Presidente Rodrigo Roa Duterte dyan sa mga yan? Talaga namang hindi niya nakita ang anino ng Lucky South. Gaya ko po, na ni minsan hindi ko nakita ang anino ng mga tao sa likod ng Lucky South. Alam nyo yung si Garma, bakit ho kinontempt yun? Hindi naman ho kinontempt yun dahil kung ano-ano yung mga sagot niya. Kinontempt ho siya para makorner ng mga congressman dyan sa holding facility nila, dyan sa detaining facility dyan sa House of Representatives. Para mabuga o maturuan siya kung anong gusto nilang marinig nitong mga congressman na to dyan sa House of Representatives. Pero sana dito kay Madam Garma, no? Wag ho siyang basta-basta magpapadala sa mga mabulaklak na pananalita nitong mga congressman na to. South. Kaya nga maski sinasabi ng iba na sabihin na nating naging abogado ka ng Lucky South, ano ngayon? Trabaho ng abogado yan. Ang katotohanan, bakit ko naman sasabihin naging kliyente ko yan kung hindi naman naging kliyente? Di ba po? Bakit nga ako papayag na sabihin nila ako legal counsel? Ni isang 5 duling, di naman sila nagbabayad. Diba? Magbayad naman sila kung sila ay magiging kliyente ko. Dahil ako po, 34 years nagpa-practice, halos lahat ng kaso ko pro bono. Pero kapag pro bono, walang bayad, meron naman pong kinalaman sa karapatang pantao. So kung ikaw ay, ang kaso mo ay wala namang kinalaman sa karapatang pantao, magbabayad at magbabayad ka talaga sa akin. Bakit hindi? Ako naman ay professional. So sana po, dito lang po tayo sa katotohanan. Well, ang sabi din ni Ace Barbers, tumatakas daw ang misis ko. Hindi po. Nagpunta po siya sa Singapore para po sa kanyang health condition. Punta po siya sa isang hospital at meron pong record yan. At sana itigil na itong pagsisinungaling. Ang hindi ko maintindihan, bakit pati ang misis ko, dinadawit nila? Ako lang naman talagang in-order ni speaker na dapat pulbusin dahil nga ako'y sinisisi dun sa pulburonic video at saka dun sa larawan ng mga Pogo King and Queen. Kung ako ang target, ako na lang ang target. Huwag na kayo magdawit ang mga kapamilya dahil pag ako dinawit ko mga kapamilya nyo, malalaman nyo kung gano'ng kasakit na madawit ang mga mahal sa buhay na wala naman dapat kinalaman sa bangayan sa politika. Yan ang maganda. Naku po, yari itong si Ace Barbers. Ace Barbers, makinig ka dito sa ano na to, babala nitong si Spokes, ha?
nakikita nyo lang gaganyan-ganyan yan, pero marami pa rin, matindi pa rin Alam niyo, kamandag yan. politika, panandalian lang yan. So lilipas din yan. Bilog ang mundo, minsan nasa ibaba, minsan nasa ibabaw. Pero I can assure you po, no, na hindi kayo mananatili sa ibabaw ng mahabang panahon. Correct. Iwanan na natin yan sa Ace Barbers na yan, no? Abay, pag-usapan naman natin yung paghaharap ni VP Sara doon sa Committee on Good Government. Ang Yun. sinabi niya, you may skin me alive, throw my ashes to the wind, pero hindi siya titigil na manilbihan sa taong bayan. Yun Yan na ang nga. politiko. May Galing. tapang at merong pagmamahal sa bayan. Alam mo, sa totoo lang, pwede maglaro si VP Sara dahil politiko naman siya. Pwede siya mambigay ng mga pangako na pwede naman niyang baliin dahil sa larangan ng politika, talaga namang ordinaryo yan ng mga ngako. Sige na, wag mo na akong ipitin. Ito ang gagawin ko para sa'yo. Pero walang ganun si VP Sara. Walang kompromiso na ginawa. Hinarap niya. Gilitan niyo ako kung gusto ninyo, pero hindi ako magpapasupil sa paninilbihan sa bayan. Nasisisi niyo ba ako kung bakit talaga namang ang kinikilala kong leader ngayon ay si VP Sara? Hindi ako nagkamali, VP Sara. At bagamat ang ating alyansa ay dahilan kung bakit ako ngayon ay iniipit ng mga tambaluslos, hindi po ako nagsisisi. Dahil sa tingin ko, ang kinakailangang leader ng Pilipinas ay gaya mo. Merong tapang at nagpapakatotoo. Tama na yung kaplastikan. Aba, kita nyo naman si VP Sara, parang ama rin niya, walang kaplastik-plastik. She says what she means and means what she says. No? At bahala na kayo kung ayaw sa gusto nyo. Pero sa tingin ko, yan ang dahilan kung bakit napapamahal ang mga Duterte. Kasi nga, kakaiba sa isang politiko na nagpapakatotoo. At sana po, marami pang mga leader ang lumabas sa ating bansa na gaya ninyo. Dahil kapag nagpakatotoo, yun nga po, lalabas din dyan yung integridad ng pagkatao. At kapag ang isang tao ay nagpapakatotoo, ayan, mahirap po yan magnakaw dahil mahirap niyang itanggi ang kanyang pagnanakaw. Kaya naman po, kahit ano pang sabihin ninyo sa pamilyang Duterte, wala naman pong pwedeng magbato na sila'y kurakot. Siyempre, may mga kaso yung ilang mga tao nila, pero wala po talaga makapagdadawit sa mag-ama sa kahit anong issue ng korupsyon. Kaya nga po itong 125 confidential fund na palagi nilang ginigate kay VP Sara, hindi po yan lilipad. Bakit? Una-una, hindi naman ang galing sa kanya yung pera na yan. Galing yan sa contingency fund na ang presidente nagbigay. Pangalawa, kaya nga ang tawag ay confidential fund. Hindi po pwedeng isiwalat kung saan yan. At pangatlo, naniniwala po ako doon sa sinasabi ni VP Sara na hindi po yan kinurakot. Talagang yan po ay ginamit doon sa mga kadahilanan kung bakit merong confidential funds. Kaya lang kung ano yun, national security po yan. Tsaka napakaliit po niya. Kung ikukumpira nyo ngayon sa halos 3 bilyon na confidential fund ay binigay sa presidente. Bakit bilyon-bilyon ang binibigay sa presidente ni ayaw bigyan ng isang kusing ang vice president? Sagutin niyo. Bilyon-bilyon sa presidente, itong si VP Sara, pamimigay na sa sambayan ng Pilipino, kinatay pa nitong mga lukulukong Sila yung congressman. dalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan. Kung merong kadahilanan para bigyan ng confidential fund ng presidente, siguro naman meron ding dahilan para bigyan miski kaunti ang vice president. Pero hindi na nga po siya nagreklamo. Wala na. Tapos na nga po yan. Yan ay nangyari ng 2022. Pero hanggang ngayon, ayaw bitawan. Kasi nga po, wala nang ibang issue na mailabas laban kay Inday Sara. You cannot put a good person down, full stop. Correct. O nga pala po ha, ewan ko kung kailan nyo mapapanood ito, pero ngayon po ay anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Naalala ko pa po nung dineklarya ang martial law na yan, batang-bata po ako. 8 years old pa lamang ako noon. Ilang taon ba ako noon? 66, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 years old. Pero naalala ko po yan. Bakit? Kasi nga po kamag-anak ko si Jovi Salonga at yung bahay namin dati sa Pasay, abay, diyan kami nagtatago ng mga wanted ng martial law. No? Meron kaming secret taguan para sa mga nagtatago ng martial law. Sanay na sanay po ako na bata pa lang darating ang mga militar, mahahabang armas ang dala, naghahanap ng mga wanted sa bahay namin. No? May mga pare, may mga madre, may mga propesor, may mga abogado, lahat po yan na itago namin. Pero hindi po dapat natin makalimutan kung gaano po talaga sinupil ang karapatang pantao ng martial law. Binuwag po noon ng Kongreso na wala ng representante ng taong bayan. Pinagbawal po ang mga kritisismo laban sa gobyerno.
at talaga pong pinakulong lahat ng mga kalaban ng gobyerno. Yung isang tiyo ko po, pinakulong, kapatid ng nanay ko, at syempre si Joey Salonga, napakulong din. Mabuti na lang, pinayagan mag-exile sa Statement, ang Office of the Vice President, imbitado ng mga taga-Naga si VP Sara. So, basahin ko yung statement ha. Hindi yung nagpunta siya doon para bisitahin si VP Lenny at gagamitin sa politika. Hindi ganun yun. Kaya yung sasabihan na desperada ng Vice Presidente, napakalayo naman yun. Ito, basahin ko yung official statement ng OVP tungkol sa Bicol trip. Vice President Sara Duterte is excited to experience her first ever Peña Francia Fiesta. She was invited by a Bicolano friend to attend the centennial anniversary mass of the canonical coronation of Our Lady of Peña Francia on September 20. The same friend also arranged a casual meeting with former Vice President Leni Robredo. During her stay in Naga, Vice President Duterte visited several prominent Bicol personalities and heard mass with ordinary Bicolanos. She neither looked desperate nor distressed. Thank you. O yun. Kasi medyo malabo ang background nung lumabas ang balitang ito, no? Nung in-interview yung spokesperson ni VP Lenny, si Gary Gutierrez, na parang bigla na lang tinawagan ni VP Sara si VP Lenny at nandun na, bibisita na. Parang ganun nga, parang sinurprise visit. Hindi pala. So, mabuti ngayon at nagbigay ang OVP ng statement, may invitasyon. So, first time mag-attend, ako nga, hindi pa ako naka-attend yan eh. Marami na akong napasyalang lugar sa Pilipinas. Yung Bicol region, hindi ko pa yan nabisita. Kaya, I hope someday makabisita rin ako dyan sa Naga at maka-attend itong Peña Francia Festival na ito. Kasi balitado ito. So, excited ang ating VP Sara na magpunta sa Naga dahil inimbita. Mayroon silang common friend. So, yung common friend na yun, sinabihan na rin si VP Lenny na bibisita, kasi parehas kaibigan eh. At nagpa-unlock naman si ex-VP Lenny. So, what's wrong with that? Okay. So, sa politika, sabi nating magkatunggali ang Leni Duterte. Kaya lang sa personal, wala namang wala akong matandaan ng personal mga binitawang salita ni VP Sara against kay VP Lenny. Wala. So it's pakitang tao lang. Politika lang yan eh. So, bakit tatawagin na desperada ang VP Sara for meeting VP Lenny na may nag-arrange na common friend? Okay. So, magbasa lang ako sa mga comments. Tama lang naman. At di naman binabatikos ni VP Lenny si VP Sara. Correct. Both ways eh. Wala akong matandaan ng masamang salita si VP Lenny against kay VP Sara. Ganon din si VP Sara. Wala siyang masamang salita tungkol kay VP Lenny. So what's wrong na mag-meet sila? Wala namang ginawa
nakatraidoran ang dating BP kay BP Sara, kaya walang masama doon. So, respeto lang, sabi ng isa. Lugar ni Madam Lenny yan. Ganyan ka-formal at maayos ang kilos ni BP Sara. So, courtesy. So, tama yung ginawa ng common friend na dating Vice President at ang incumbent Vice President, parehas niyang kaibigan, ay pinag-meet niya. Tama lang naman yun. At walang masama na magkita ang dalawang magkatunggali sa politika sa isang religious gathering. After all, kahit ano ang political inclination inclination natin, pare-pares man tayo naniniwala sa isang Diyos, sa isang tagapagligtas na si Panginoong Hesukristo. So, bakit kayo magtawag na desperada? Ano pa naman? Galit. Galit. Si Trillanes galit. What's wrong kung nagpaunlak sa imbitasyon? After all, Madam BP Sara is a humble and lowly person, a very good example of a public servant. Another comment, Sara is the strongest politician of today. Hindi yan hihingi ng tulong kahit kaninong politiko. May pangalan yan. Yung nagdra-drop by man ka kay Robredo, sigurado nagrespeto lang dahil respetado si Sara kahit kanino. Okay, so hindi kailangan ni BP Sara ang tulong ni BP Leni Robredo. Sa totoo lang. Yung pinaka-latest na survey ng Pulse Asia, si BP Sara ang may pinakamataas na approval rating. 69%. Pumapangalawa lang ang Pangulong Marcos, 52%. Pinakamababa si Speaker Martin Romualdez, I think 35%. Kahit sa mga presidential surveys, nandyan palagi nangunguna si BP Sara. Siya ang pinakamalakas na contender as of now sa 2028 presidential election. Although, sinasabi ng BP Sara na wala pa siyang final decision kung tatakbo siya sa 2028. Ang kanya lang, sabi lang niya is, trabaho lang ako. Okay? So, sa end of 2026 na daw siya mag-a-announce kung kakandidato siya o hindi. Ang sa kanya ngayon, trabaho lang. So, kita nyo, kahit ang galaw na ng Kongreso is tinapyasan ang kanyang budget ng more than 60%. Sabi niya, trabaho lang. I can work with zero budget. So I hope na napakalaki kasi yung tapyas ng budget niya. Ang daming natutulungan ng OBP. Siya lang yung OBP na nagkaroon ng 10 satellite offices all around the country. So anong ibig sabihin nun? Gusto niyang mag-reach out. Sa pahayag ng OBP, meron ng more than 2 million Filipinos na natulungan ng OBP sa kanilang social services. Yun po, yung